Verse 9. Paingon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. So importante kayo ang pagtuo, no? Importante kayo pagtuo na luwas na pinaagi sa itong pagtuo sa kambuhi na Diyos. Pero kung dili ta mutuo, so naay ingon sila painuhon puno ta sa mga sala na sa atong dili pagtuo sa iya. Nung painuhon sila sa ilang sala kay wala man sila mutuo kanako. So daghan kay mga katawhan, even the Pharisees, the Sadducees, katong mga katawhan nga naabtan ni Ginoong Hesus sa pag-anin niya sa iyang ministry diri, wala sila nituo. Wala sila nituo nga siya ang Mesiya nga ipadala sa Dios. Mo na nga they are still waiting, no, for the coming Messiah nga nag-apod na si Jesus. So hantod to nga atong nakita kung giunsa nila si Jesus tungod kay wala sila mutuo. So faith, no, kinahanglan og pagtuo ang tao sa Dios. Kay ingon siya dili ko na makapanipay ang usa ka tawo kung wala siya pagtuo sa Dios. In siya the greatest sin is the sin of rejection. Mao na pinakadako kuno nga sala kanito i-reject nimo ang Ginoo. Kana bitaw daghan bitaw kay mga atheist karon nga mosulti sila nga ano man di man mutuo ana. Daghan gid mga tao na dili sila mutuo og Dios kay istorya na na sa Biblia. So the greatest sin is the sin of rejection of Jesus as Savior, leading to separation from God. So kanang bitaw ibaliwala nimo, i-reject nimo ang Ginoo, which is kay balutan nga naa gyud Dios, no? Siya gyud ang nagmugna ang tanan, no? Kung i-reject nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, so it will leads to separation, no? Maseparate ka. Daan man ta nahimulag yun, no? Mo gali nga si Ginoong Hesus nahimong tulay para nga madugtong ta og balik ngadto sa Dios Amahan, no? Mo nga ang importante mga igsuon nga leading to separation from God kanang pinakalisod na siya nga kanang pinakalisod kaayo usa ka tawo nga nalayo siya sa Ginoo. Nahimulag siya, dili lang kay nalayo, nahimulag siya sa Ginoo tungod kay wala siya nagiyang gi-reject ang Dios sa iyang kinabuhi, dili siya mutuo. So importance accepting of rejection, importance accepting or rejecting Jesus is a very important decision impacting eternal destiny. So mao na siya importante kayo nga sa diha nga gidawat nato sa Ginoong Hesus sa atong nga mahimo na tong personal nga manluwas mga igsuon. Or imo ba siya gi-reject sa imong kinabuhi, wala pa ka nituo sa iya, is a very important decision, no? Kaya nga naman, important yun na whether you believe or whether you reject Jesus. Dako kayo siya impact sa atong kinabuhi. Ano man, we will go to eternal destiny. Naatay eternal destination man God. Muna yung pinakasubo kay paminawon nga abi man gud sa mga tao di sa kalimutan nga wala na tay balhinan, wala na murag daw kanang murag ang kinaiyahan sa tao murag mo stay gyud bitaw dinhi sa kalibutan forever. Murag dili ang ilang kinalantaw dili na sa kalibutan, wala sila naglantaw about eternity. Kaya kung istoryahan nimo sila og about eternal life, murag kana dili sila ganahan, no? Kawas sa mga katauhan nga naagi pagtuo sa Dios, kay excited ka, no? Kanang mga tao nga natay pagtuo sa Dios nga kana ignon galit ka na langit nga giandam sa Dios nato, excited gyud ka kana makaadto ta didto. Pero sa mga katauhan nga walay pagtuo, dili na sila excited ana. Gusto sila moadtong langit pero dili sila ganahan, dili sila excited nga mga lagad sa Dios, no? Dili sila excited nga mga lagad sa Ginoo. Mo na nga importante kaayo, importance of accepting or rejecting mga igsuon, importante kay na siya kay kanang very important na sa atong desisyon kay mag-impact na siya sa atong kanang itinuod na destinasyon sa atong kinabuhi. So, mo na siya. Ingon siya diri, no? Number one is self-sufficiency. Perceiving no need for a Savior. Daghan kay mga tao nga kanang ilan bitaw ni percent di namin kinahanglan o kanang maluwas di namin kinahanglan o Ginoo magbuhat lang mi og matarong, no? Daghan pa na mga tao maghimo sila matarong. Makahimo sila og matarong even without God. Kana bitaw kana maningkamot lang sila, buhat lang utang matarong. Tutal buhat og matarong, makabuhat ta kapoy panta sa langit. So ingon ana ra ba ka
Without God, no? Bisan pa, o naghimo ka o matarong, dili yun ka makaadto sa inyong eternity. Nga naman, because ingon siya din no? Siya believe in inherent goodness or self-sufficiency. Dako, believe kay siya sa iyang kaugalingon na, mga kapag-matarong. Siya may naaanak. No? Dagan may mga tao nga nagkinabuhi o matarong. Kada murag born na nila nga, matarong sila ba, pero Ginoo na lay ulan. No? Matarong sila, pero Ginoo na lay ulan. Kaya naman, mo itong ningon ka dito, among katong naibata nga, kauban na mo ko. Kauban na ko sa simbahan, hindi siya nga. Abi ni Muti, kanang among silingan, tibutan kayo na sila tanantin. No? Buutan kayo, maging hatagon, mga maayo kayo, mga kinaiyahan, pero wala sila nangalagad si Ginoo. Nga naman, tungod kay nagbuhat lang sila. Naa sila self-sufficiency. Ingon man mo diha sa Romans chapter 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God, no? Ang tanan yung kuno, no? Ang tanan nakasala o nakabsat na sa himaya sa Diyos, no? So, mo na nga sa atong kinabuhi mga igsuon, Jesus is the exclusive way to God. Siya lang yun ang exclusive way. Paingon nga to sa Diyos Amahan, no? Sa John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by me. Wala kayo makaadto dito sa akong amahan, kundi pinaangkin ako. So, it is in believing of Jesus. Isa problema, kaya dagan kayo mga Kristohano, nabis kayo nalagad ba sa Ginoo? Okay lang sa pag-ila permiro, kaya grabe ka excited, no? Grabe pa ang kanang nag-urus-urus pa nga, kanang kadasi, nag-urus-urus pa nga kanang watog simbahan, pero kanang bitaw, niabot na bitaw, o kanang how many years na nangalakad, pura na lang bitaw, o kanang, nawala ang excitement. Nawala ng excitement, pura ba kanang nagmantinir na lang, waiting for the time nga mo, return ang Ginoo, which is dili na unta na siya dapat kada adlaw sa atong kinabuhi excited ta, no? Excited ta. So, kaya nga naman, nga excited ka, dapat unta na, kay Jesus is the only exclusive way to God. Siya lang yun, no? So, excited pa ba ta nga makikistorya ka sa imong Diyos? When was the last time na imong istorya ang imong Diyos? When was the last time na kanang imo siyang binikuran o nakikistorya ka sa iya? Kanang heart to heart, na istorya nimo sa Ginoo. Kay basin usahay kanang kampante na lang ta, basta kay naa ang Ginoo, no? Basta kay nadawat nato siya, okay na. Bahala kita mo bahala kan murag easy na lang atong kinabuhi. At least kay mo matay dito minaanan ni Ginoo. Which is dili na siya mao patangalagan. Ang gusto sa Ginoo is kanang naakay. It really a heart matter, no? Naadin na siya sa kasing-kasing nato nga nakabuilt ina ang Ginoo nga gugma para sa atong buhi nga Dios. So, wala naman, wala tayo na ina kadampan ini nga kinabuhi, wala kay Christ sa atong kinabuhi. Kada bang giunsa man nato siya, giunsa nato pagtagad ang Dios. Giunsa nato siya kanapitang pag-welcome kanunay sa atong kinabuhi. Unsa siya ka special sa atong kinabuhi. Special pa ba nato ang Diyos? Or dili na? Kana ba unaay ka nang gibuhaton, kanang mortal, asin na lang, di na lang sa ako. Kana bitaw, bahala, bisan pa, kana ba, kung dili gali niyo special ang Diyos, bisan pa, naakatapad ka sa simbahan, dili yung ka matrigger, no? Dili yung ka matrigger na, wato ko simbahan kay naman ay simba nito. Kung dili na wala na gali kay kanang kuan sa Ginoo, dili kay gali nimo siya hatagan kay value sa imong kinabuhi. Bisan pag buntag gabiin ang magsimba di man, dili ka matutuhan. Mo gali na nga make your God your number one priority. Mo man gali mo siya seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things. Mo na nga dili ka mahugdan og kalaay, di ta mahugdan og problema kay ngano man dili man yun nato ang priority ang Ginoo. Pero kung i-priority galing nimo ang Ginoo, makita nimo kung saon mo kasi Ginoo. Daghan kay kag experience nga malabangan nimo tungod kay kauban nimo ang Dios, no? Ingon siya dire, number 1, self-sufficiency. Sakto na. Okay na, matago lang ang pangalan.
bitaw nga kanang mabitin sila sa kalibutan. Kaya bitaw fear of losing social status and approval. Gusto bitaw kanang amo na gina kanang sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili man gyud pwede nato nga we love the world and we love Christ. Isa man lang gyud ang atong pilion ana. Either you are for Christ or either you are for the world. Kaya nga naman kung mahadlok na gani ka, ma-reject ka sa iyong mga amigo diha sa kalibutan, di ba kanang kung nakay daghang barkada diha sa kalibutan, ya panahon sa tinsipa, daghan din tubong nimo, ay sa dali lang tabi kuan mo diha kanang nagkuban-kuban mo, ay sa nalangkod, ay sa tagtulid-tulid, dili sa langkota, no kana bitaw. Dito ay sus, di na magsimba. Unya naman pud na kita sa good, no? Murag ana ba? So, kana ba mahal ka i-persecute ka og tao sa kalibutan? Na tao naman na, okay o kang Ginoo persecute nato. Kanang ma-fear ka o losing social status, kanang labi na o kanang ang imong pagpuyo sa kalibutan standard, na kay standard, no? Mura ba ka o kanang mahal ka o tanawon ka nga kanang wala kay ayo, kanang bitaw. Kanang i-persecute ka, kanang unsong misans, kaya nangalagan o Ginoo, nagpupuli naman Ginoo, kanang bitaw. Unsong misans, kaya nangalagan na sila Ginoo, nanilian naman Ginoo, nila mga pamuyo, murag anak, baka lang daw, nakafokus magul ang mga tao na wala nangalagan sa Ginoo sa muna nga, daghan kay mga Kristohanon, dili sila gusto nga ma-outcast sila sa ilang social standing. Kaya gusto sila na maging socialite ang hapon sila. Kunya, muwari kong simbahan. Kaya bang, murabag ka ng bug-at pa ang sa kalibutan kaysa church. Wala na kung abtik sa gawas, luya ka ay sa paingon sa simbahan. No? O na makita nato na karoon ng mga kapanahulan. So, diri sa John 12, John chapter 12, 42 to 43. Bisan pa niini, daghang kadagkuan sa mga Hudyo mituo kang Hesus. Apan tungod sa mga parisyo, wala sila magpailan niini, ang dili sila palagputon gikan sa sinagugan. Di palabay nila nga daygon sila sa mga tao kaysa daygon sila sa Diyos. Okay, na mahadlok ka, mawala yung mga barkada diha sa kalibutan. Mahadlok ka, mawala ang imong kuan, murabag ka ng mabargain mo ang Ginoo kaysa imong posisyon. Kanabitang dili ka pwede mo absent o Sunday. Dili ka pwede makasimba o Sunday kay nanuman basig mahadlok ka ba nga putbulon ka sa imong trabaho. Which is nga kinsa man ay imong tumanon. Kinsa man ay atong tumanon, kinsa may atong hatagan di ay, no? Nadili naman yung ang kanang balaod sa Ginoo dili standard man gyud dili man gyud niya ipaubos. Believers who would not confess Christ for fear of social rejection. Human approval prioritize over divine approval. Okay? Kaya bang usahay man gud kay gusto ta og posisyon diri sa kalibutan, unya kanang gusto kang maila ka sa mga tao sa kalibutan kaysa maila ka sa Dios, no? So kay Ginoo man ang atong gialagaran, so dito ta sa Ginoo, no? Dito sa Ginoo ka nang magpakita ino ka na bitaw pinakamaayo dito ta sa Ginoo ka nang magpagamit ta sa atong mga talento dito ta sa Ginoo kay usahay kanang daghan kayo mga tao nga mas maayo kayo ang ilahang mas maayo kay sila tuwa sa kalibutan, mas lideron sila dito kaysa naa sa church, no? May kinasa muli dito, no? Muli silang mga programa diha kang kalibutan mo. Kanya diri sa simbahan, mauwaw o pampuon. Hadlong pampuon, hadlong patindugon. Hindi ay matingala ka, hindi abot, mauwaw pa kantang, dili gali ka song, dili gali ka offer o kanta dili, pero mukanta dito sa kanang mga kuan. Mukanta dito sa kanang mga videokehan, no? Okay ra sa ila. Okay ra sa ila.
which is dili na mao ang gusto sa Ginoo. That is rejection of redemption. Sama ra ang gi-reject nimo gihapon ang Dios. Mao na nga ingon siya dire sa 3, ingon siya secular seduction, preferring worldly pleasures, attraction to worldly positions and pleasures. Okay. Attractive gihapon siya sa worldly positions and pleasures. Kanang ma-reject niya, okay lang o kanang dili siya active dili, pero active siya dito, no? Active. Ingon na ba atong Christian life? Active ata, active kayo ta dito sa kalibutan. Pag-abot din niya sa kuan, may kita kanang utawag og mga tao, pero gina-absent na nato ang atong panahon para sa Ginoo. Kana ba? That is rejection. No? Rejection na siya. So, niya siya attraction to worldly positions. Mas ma-attract ka dito. Mas makapakita ka dito mga kaayuhan kaysa diha sa Ginoo. Kung naman tayo ikapakita ng mga maayong butang, ato ihatag, ato unang-una ato matagan ang Diyos. Amen ba? Unang-una ang Diyos. Kung naman tayo buhaton, atong buhaton ni para sa kahibayaan sa Diyos. No? So, Matthew 19:16 to 23, no? Naadari ang diingon diri about sa the rich young ruler. Matthew chapter 19. 19:16 to 23. Usa niya na kahigayon may miduol kang Hesus ug nangutana kaniya matugod doon sa may maayo na kong buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Hesus mitubag nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo. Usa ray maayo ang Dios lamang. Tumana ang kasugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Siya nangutana unsa man mga sugua. Si Hesus mitubag ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamangkap, tahura ang imong amahan o inahan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang bataong mitubag, tutungan mo kining tanan, unsa pa may kinahanglan kong buhaton, o miingon si Jesus kaniya, kung gusto kang mahimpit, lakaw, ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, o makabaton kang mga bahandi dito sa langit. Unya balik nga ni ug sunod ka nako. Sa pagkadumog niini sa batan-on milakaw siya o masulubon kay dato man siya kaayo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, sultihan mo kamo nga malisod kaayo ako sa kadato sa pagsulod sa kingharian sa langit. Okay, so atong makita diri no? Morning nga secular seduction, preferring worldly pleasures, attraction to worldly positions and pleasures. The rich young ruler, atong nakita diri, choice of wealth over following Jesus. Mas gipili niya ang iyahang bahandi kaysa pagsunod ni Jesus. Pero nangutana gid siya. Curious kay siya nangutana because he wants eternal life. Unsa may angay na kong buhaton para unsa to iyang ingon? Unsa may akong buhaton, no? Para maangkon, para matutuloon sa may maayo na akong buhaton aron maangkon ako ang kinabuhing dayon. Gusto siya ang kinabuhing dayon. Pero dito siya ni Jesus nangutana, unsa man? Lord, unsa man gyud angay na akong buhaton? Iuna ko ta, no, mga Kristiyano, nangutana ta sa Ginoo, Lord, unsa man gyud akong buhaton para na malipay ka? Nya usultihan na sa Ginoo mo tibang-bang ta. No? May mga Ginoo nga buhata ang akong kagustuhan. Ay lisod man. Ambis kay mag-share og pulong sa Ginoo. O nanatanaw na nagsalida. Gusto tao life eternal. Gusto siya og kinabuhing dayon. Mo nang curious siya unsa may akong maangay nga buhaton? Niingon si Jesus dire unsa man suguan siya nga usaray maayo ang Dios lamang tumana ang mga sugo kun buot ka mosulod sa kinabuhi tumanon kuno yan siya unsa man mga suguan grabe pa gyud niya ayaw pagpatay ayaw walapaw ayaw pag-awat siya ako na nang gibuhat sukad pa sa akong pagkabatan-on ako na nang gibuhat
Na anak yung mga maayong nabuhat, no? Na nahimo na napos ko atong yung tanawon, tarong na din siya na tao. Tarong na din siya na tao. Pero pag imo na nga ibaligya ang tanan nimong posisyon ihatag sa mga kabos, ay dili na pwede, no? The rich young ruler, choice of wealth over following Jesus. Dili niya ibaylo ang iyang bahandi sa pagsunod ni Ginoong Jesus. Dili niya kaya ibaylo. Ako ning hinabuan. Throughout the days of my life, ako ning gihabuan. Dugay ko nga nagtigom ani nga isa na ka, ingon ka, imong ihatag na ako ngadto sa mga kabos. Pero naamay pasalig, no naaman untay pasalig, ingon unsa may sulti ni Ginoong Jesus. Ingon si Ginoong Jesus, ihatag ang halin ngadto sa mga kabos o makabaton kag mga bahandi dito sa langit. Isang problema manggod nato is to see, is to believe, no? Kaya bang gusto nyo ka makakapakit asa ko, no? May galing kawa niya ingnan si Jesus. Giingnan na siya ni Jesus nga naapay dakan, naapay makuha dito mga bahandi sa langit, kamas labaw pa ani. Wa pa man siya kakita. Ikaw nito o ba kayo suon nga ba? Giingnan ka sa Ginoo nga apuyon ka niya sa langit, ito o ba po daan? Diba simula po tayo ito, no? Problema gyapon nato ni nga tinukod ba ka, no? Mag-doubt gyapon ta, tinukod ba ka, ana alito, tinukod ba ka, nasuwa nga akong nganan. Mga igsuon kung nituo ka ni Ginoong Jesus, kaya nato po yan ang langit. Yun siya nga, makabaton kang bahandi sa langit, kunya balik na ni, sunod ka na. Pero dili niya ibaylo. Dili niya pwede ibaylo ang iyang bahandi sa pagsunod ni Ginoong Jesus. Naay pasalig unta na, pariha sa ato, ang ipasaligan ta, kinabuhing walay katapusan ang pasalig o nato. Ang pangutana diri, are we willing to pay the price? Willing ba yun ta? To pay the price sa atong pagpangalagan sa Ginoo. Makuha nato ang eternal life. Kaya ang lisod man ko ani kay nagdagan ang kapanahon niya. Nag-anang o kahangat ang kapanahonan kay grabe ka lisod, grabe ka init, grabe ang mga tao, di na mutuo, grabe ang kanang makita nimo nga grabe kadaot na kaya ang panahon. Murag makaingon ka nga makalahutay pa bakatan. Kung tanaw nato, makalahutay pa bakatan. No? Ingon man ang pulong sa iyo ang mulahutay, maoy maluwas. Ang mulahutay na po, o na siya, focus on eternal treasures rather than temporary. Kinanglan na atong focus tuan sa eternal treasures na ay kaandam ang Ginoo sa tuwa. Mo nang dili kita nato ni ibaylo. Mo nang akong kung nang imo pagtuo karon sa Ginoo murag ka nang sukong tanaw pa. Murag sukong tanaw. Murag ka na taong sina ni sukutalo pa nga pagtuo. Kinahanglan, ma-fix na nato itong pagtuo. Siya, focus on eternal treasures rather than temporary. Dili ta mo focus, ano mga butang usay, mawala ta. Kaya unahon nato ang ato, yun, unahon nato ang ato. Ulahi ang sa Ginoo. Ginoo dili. Unahon nato ang ato. Kaya sa Ginoo. Muna nga, tinuod na kayo kaha ng atong pakigbiso no, sa atong pagpangalagad sa Ginoo. 2 Corinthians chapter 4, 16 to 18. Tungod din, wala gayon kami kawaning kadas. Bisag nag-anam ng kahago ang among lawas, ang among espiritu gilig-on adlaw-adlaw. Ug kining gamay ug lumalabay na kalisdanan nga among giadto. Naghatag na mo labihan kadako ug walay katapusan himaya. Nalabaw kaayo kay sa mga kalisdanan. Kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita, kung dili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita, dili kulungtad o dugay. Apan ang mga butang nga dili makita, walay katapusan.
Mo ni giingon nila Pablo, no? Gilig-on kuno sila kada adlaw tungod dinhi wala gayud kami kawad ikadasig. Mga igsoon ingon ani basta ta, ingon ani basta natong gibati nga wala jud ta nawad ikadasig. Kung atong susihon ang atong kaugalingon, madasigon mata kada adlaw. Yun siya na tungod dinhi wala gayud kami kawad ikadasig. Bisag nan anang kahugo ang among mga lawas. Ang among espiritu dilig-on adlaw-adlaw. Okay ra, no? Kanang ang spiritual life mo importante kay nga dilig-on adlaw-adlaw, no? Wala sila nagmatter sa ilang outward appearance. Luyo sa ilang kagutom, luyo sa ilang mga kasakit. Wala nila lagi matter mga igsuon sa panahon ni Paul, no? Ingon siya diri og kini gamay nga lumalabay nga kanisdanan. Wala nila gikuan na ang mga kanisdanan permanente. Usahay kay abi nato og paabot na natong kalisod, abi nato di na gyud ta makalawas niini, abi nato permanente kanunay ang kalisod dili oy. Ingon siya diri lumalabay nga kalisdanan nga among giatos naghatag kanamo labihan kadako ug walay katapusan ni maya. Nganuman naka-focus man sila. Naaman sila i-focus sa ilang pangalagad, no? Na-i-focus si Paul, ayun siya nga si maya nga labaw kaayo kay sa kalisdanan. Kanang dili nila ilag sapayan, kanang guwapo kayo ang ilang espiritu bitaw ma, dili na mag-isapayan ba? Kung sa'yo may tamo nato, dili basta naatay maayo na palungan. Ingon ana ang ilang paglantaw, kay wala kami magtanaw sa mga butang nga makita. Wala ka tangkod, kita mga isuon, wala ka tanaw sa mga butang nga makita. Daghan kitang tanaw. Kada adlaw, sudanan sa mugas, atong pitaka, no? Atong mga resources, kanunay na ako nagitanaw, no? So wala kami pagtanaw sa mga butang na makita. Grabe ang ilang faith, no? Grabe ang ilang pagtuo. Kung dili sa mga butang na dili makita, kaya ang mga butang na makita, dili pulungtan o dugay. Apan ang mga butang na dili makita, walay katapusan. Kana ba excited sila sa mga butang na dili makita. Kita dili mo ta excited pag makita na to tong kabiro nga wala school. Mingon mo dito lang pa kay panglambay ani. Atong pitaka gali pag wala school dili na ka excited. Sa asa na lang nimo na ibutang. No? Sa asa na ibutang. Wala tayong pili para sa imo pinanuman. Wala ka excited nimo dito ka ba ito'y sulod. No? Pero kung naman sulod daghan kwarta sa imong pitaka, taguan dito nimo ba? Di ba? Di dito nimo isaya-saya. Pero ingon siya dili wala ni nakatutok sa mga butang na makita. Nakatutok ni sa mga butang na dili makita. Kay katong mga butang na dili makita, mao to'y mudunar, mao to'y muhangtod sa kanturan. Ingon ana ang ilang paglantaw. So, ang ilang bitang pagkinabuhi, bitaw ka ng grabe yun, bitaw ang faith nila, grabe yun kalikon. Muna yung spiritual stubbornness, resisting the Holy Spirit, no? Na kanang ang atong spiritual life, bitaw, kanang mga gahi, bitaw ulo. Gahi ulo, bisag kapila na nakabasa sa pulong sa Ginoo. Mo-resist ba, makibisog yapon, makikanang kung sinaninin, makig-argue gihapon sa balang espiritu. Mo-resist gihapon ta. Okay lang kung ang gi-resist nato ang yawa. No, resist the devil and he will flee from you. Usaya ang resist nato ang Holy Spirit. Namukaw ng Holy Spirit, pag-ampo na. It's time to pray, katupon kay ko. It's time to do what's anawan. Wala, nagkaluyaman, answers. No? Naluman, iwan ana ang atong life. No? Yun na, maabot kita sa kakapoy, maabot sa kuan, kanang maabot sa kanang kuan bitaw, kanang bitaw, usay, mapunan ka nga. Mo ganito, tiingon sa 2 Peter chapter 3, na dugay naman kaayo, nangamatay naman lang itong mga tigulang na mo sa unang panahon. Nangamatay naman lang. Ang tanan nga nag-una na mo, ang tanan nga nangalagad, nangamatay naman lang ito. Unya ang saad, bubalik hantod karuwa, pamantiyapon. Sama na sa atong kapanahunan, naguwag na ganus ang mubalik ang Ginoo. Pag mudag saan ang problema, may kay mubalik na ang Ginoo. Ang problema, kung hindi. Ang problema,
problema, apurado kay tagubalik ang Ginoo pero wala punta na andam. So, diri sa Acts 7:51, mo ni ang kuan ni Stephen. Acts 7:51. Pagkakahit ninyong ulo, unesutin yan. Pagkagamit ninyong ulo, pagkatigas sa inyong kasing-kasing, nganong dili man kamo pamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga katigulangan. Gisumpak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Maski pa dahil sa unang panahon, ingon ani po dahil ang mga katauhan. No? And until now, maurag yapon ng mga tao. Ayun siya dito nga, we are kanang light in the days of Noah. No? Na maurag yung gihapon. Ingon na yun ang Ginoo diri. Kaya nga, ang langit mao akong trono, nag-ingon ang Ginoo, ang yuta, mao ang akong tumbanan. Unsa man matanga sa balay nga imo tukuron alang kanako. Hay iba nga dapat nga ako pahulayan. Dili ba ako man ang nagbuhat nining tanan? Pagkagahi ninyo ulo, pagkatigaan ninyo kasing-kasing. Nganong dili man kamo mamati sa mensahe sa Dios. Sama ra gayud kamo sa inyong mga kapigulangan. Isupak ninyo kanunay ang Espiritu Santo. Kana bitang spiritual, kanang spiritual stubbornness. Sa isupak. Magbuot yung tag-ato. No? Magbuot yung tag-ato. Muna nga, Stephen condemns those resisting the Holy Spirit. Muna nga, ang gusto man po sa Ginoo, kanang musunod yung sa iyang gusto. Ora man yun na. Wala may, pero kung di lagi po tayo musunod, di man po lagi mapumbos ang Ginoo. Muna, kanang ito, okay rin ito. Kung ganahan ka. Kung dili ka. Muna nga kinayahan ba? So, dili po sa Acts chapter 28, 23 to 27, nag-aingon dali, hapit ko mo man. Acts 28, 23 to 27. Busa, nagtakda silang panahon sa pagpamati kang Pablo o sa maong adlaw. Daghan ang niadto sa balay nga giabutan ni Pablo gikan sa buntag hangtod sa gabi. Iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatun-an ang nahitungod sa gingharian sa Dios. Nanimuha usab siya nga motuo sila kang Hesus pinasikat sa balaod ni Moses o sa mga sinulat sa mga propeta. Ang mga pipila kanila bituo sa iyang gisulti apan ang uban wala. No, ingon ana niya ako nangtud karon nga kapanahonan. No, putol sa 27. Ang uban kuno dituo, ang uban kun wala. Ang pipila kanila dituo sa iyang gisulti apan ang uban wala. Wala sila magkauyon ug nangiya sila man isulti ni Pablo kining musunod. Tinuod gayon ang ingon sa Espiritu Santo, pinaagi kang propeta Isaias ngadto sa inyong mga katigulangan. Kay matod niya adtua ug supihin kining pamana bisan unsaon ninyo pamati, dili gayud kamo makasabot. Bisan unsaon ninyo tan-aw, dili gayud kamo makakita. Tungod kay kining mga tamhana gahig ulo, bisan ungan nila ang ilang mga dalunggan ug gitiyog ang ilang mga mata. Kay tingali unyang makakita sila o makadugog o makasabot o munahog kanako aron ayuhon ko sila. Grabe no? So muna ako naigsuon nga kanabang gahit na ulo. How many times Jesus nag-ingon sa iyang pagpanudlo? Ganus aman akong putong bakig-uban kaninyo pagkagahit yun ninyo ulo. Pagkabuang kayo ninyo. Ganus aman po makikuban ninyo. Ngano man, kaya usahay dasig kay ta, usahay po dili. No? Kanabang singa din eh. Kanabitaw, gana-gana. Kung ang atong pagpangalagan sa Ginoo, kanang nakabase ta og emosyon, nakabase ta sa atong feeling, usahay wala yung langit nga resulta. Kanang ang gusto sa Ginoo nga kanang masabtan bitaw nimo kung sa iyang gusto. Kanang mga kasubuan sa Ginoo nga imo kang tangdon sa tibok nimo nga kinabuhi.
hardens heart against the truth. Ang imo punong ang ako punong pagkagahi ulo mga igsuon, makagahi na sa atong kasing-kasing mahitungod sa kamatuoran. Makagahi na siya sa atong kasing-kasing. Stubbornness hardens the heart, no? Against the truth. Sa kamatuoran. Usahay, ang sa nakahibalo ka, namay lang, okay na. Bisa kahibalo na yun nga, ang pagpamakak sana, okay lang. Ano man, dahil naman, stubborn naman. Dahil naman mga ulo, ka naman, kung kuha na yan, ka nang, okay lang o ka nang naanay consequence kaya nasir pa tamulungod sa Ginoo mangayo o pasaylo manur na kasala di kunin mo. Pero usahay, wala. Di ta mangayo o pasaylo okay lang. Basta kay natay Ginoo. Bisan natay mga sala ang ibang bitbit, okay lang. Ang gusto magod sa Ginoo nga kanang mawalan bisa din ta kanunay sa atong pagpakasala. No? Kaya naman ang atong pagkagahig ulo mo na makapagahi inuon kanunay sa atong kasing-kasing. Kung naa kay mga butang na dili maayo, ihatag sa Ginoo, Lord, pasayo ako. Kanang dili na bitaw, murag nawala na imong kalipay sa imong pangalagad niya. So, nako'y experience na itong dito ko sa Bible School. Na mo dito yung pinakagimahayan na ako sa tibok na ako kinabuhi. Tungod kay, nakaana dyan ko, until now, makayo pa yung ko o pasayo sa Ginoo. Wala pa kong kasabot sa akong kaluwasan ato. Wala kong kasabot na itawag ko sa Ginoo, naabot ko dito sa Bible School na mura lang bitaw o ka na bitaw. Anin ako, gitrain ako ka na for a change lang, ka na lang, gusto lang ko na mausap ko dito. Wala na tayo kapag kasabot kayo kung gitawag ko sa Ginoo to do the things na gusto niya ipabuhat ako. O niya, ni-out ko dito tungkol kay kanabitaw, nakita na ko nga ang akong parents, mura lang niya, bisag na anak ko dito, ako mga igsoon, inipuli na ko sa amo, kanabitaw, inipuli din mo sa imuhang balay, kanabitaw, wala bitaw, struggle bitaw yapon ka, bisag nakailan na ka sa Ginoo, struggle ka, dili ko gusto ato nga kinabuhi. So akong gibargain ang Ginoo, naingon ko nga, kanabitaw, gibiyaan ko na ako ang Ginoo dito sa Bible School. Kaya yun anak kong piling, gibiyaan bitaw na ako siya, na nagtuman ko sa akong gusto. Kanang bitaw, niabot ko ato nga time nga, gibiyaan ako siya, mura ba kanang gibaylo na ako siya sa akong bana, sa akong mga igsuon, mura ba ingon ana na yung tabo ba? Which is until now, ako nang kakayuan pasaylo sa Ginoo, kanang ka mag-istorya may sa Ginoo, may man bitaw ko sa Ginoo, sorry kayo, ako yung kang gibaylo sa akong bana. Sorry kayo Ginoo nga gibaylo yung ka na ako, tungod lang kay kanang bitaw hindi ko gusto o kanang bitaw lait-laiton ko sa akong mga igsuon nga, ano na kay nag-praise the Lord, anak bitaw. Mura ba o kanang gibartin ako ang Ginoo nga, until now, paglingkod ko sa Ginoo nga kanang makikistorya yun ko sa Ginoo, mingon bagay ko sa Ginoo, sunay kaayo na ako yung kang gibiyaan. Biyaan ka na ako dito, nagtuman ko sa akong gusto. Nga naman, stubbornness hardens the heart, no? Makamagahin mo kasing-kasing. In conclusion, eternal consequences, no? Direct sa Acts 4:12, na ay mga consequences, di ay nga mga napangitang mo, di ay tinuod. No? Eternal consequences. Acts 4:12. Nagaingon din kay ang kaluwasan, makaplagan lamang diha kanina kay dinhi sa kalibutan, wala nila ingalan ng katag sa Dios nato sa katawan nga maoy makaluwas ka natin. Wala na yun. So, pinakanindot mga igsuon nga makasabot pa ni bitaw nga wala din nila ingalan ighatag sa Dios. No nga ngalan nga makaluwas nato kung dili pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. No other name for salvation but Jesus. But ang warning, those who reject Jesus face eternal darkness. Diya sa Mateo 25:13. Mao na ang mahitabo mga igsuon. Mao na nga diri sa Mateo 25:13, mao ni siya ang ato ang kanang i-face nato, no? Katong tanan nga nag-reject ni Jesus, tanan nga mga tao nga
Bisan pag nangalagad na sa Ginoo, and until this time, nag-reject gihapon sa Ginoo, kanang wala gihapon nagtamod ka kunay sa iyang kasuluan, diri sa 25:30, nagaingon diri siya, o kining walay hinungdan nga sulugoon, ingon siya diri, o kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabay ngadto sa gawas diya sa kangitngit, dito maghilak siya o magkagon ang iyahang hipon. Kumusta man ang atong pagkasulugoon diha sa Dios? Nabatay pulos, kung wala ka tayo, kung sa kaha, kung sa kayo tanaw niyo sa imong kaugalingon, ikaw na maka-appraise sa imong kaugalingon, no? Kanang nagsunod ba yung kahata, no? Nagsunod ba yung kahata? Kaingon man siya rin, wala ko tayo hinungdan ka mga sulugon, ilabay tangan to sa gawas. Mapuslanon ba yung tinuon in atong mga kinabuhi di atubangan sa Diyos? Kaya kung wala tayo puno sa atubangan sa Ginoo, maunig gapon ang consequence nga atong babio, no? Eternal darkness, at tugyapon ta sa kangitngit. Unang siya, call to action, understand and address reasons for rejection, engage with others compassionately, and illuminate the path to salvation through our lives and words. Munang dili ta magkumpiyansa sa kaluwasan na gihatag sa Ginoo sa tuwa. Tingano man, kanunay manggod ang Ginoo nakatanaw sa tuwa. Whether we do it correctly or gikuan lang nato, kanang ipabayak na lang nato. Basta kay nanalangan bitaw. Basta kay domingo man, isimba mo, isimba mo. No? Ang importante is na atay focus sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kanang makita sa Ginoo nga mapuslano ng atong kinabuhi nga atong ialagad sa iya. So, unay hadlo ka na bitang kanang gi-reject nato ang paglukat sa Ginoo sa ato. Nalukat na unta, pero wala gihapon ka na hatugtan. O gihapon nato na mahimaya ang Ginoo sa atong Ginoo. Kaya maninod ba? Yes, hallelujah, Lord. Yes, thank you, Jesus. Yes, hallelujah. We bless your name, Father God.
tinuod ba nga na-enthrone ka sa akong mga kinabuhi? Ikaw lang ang nasayod sa akong pagpangalagad nga na kanimo. Whether dirigid ka na mo, Lord, sa matang adlaw, sa hay, magbukod mi sa among kagustuhan, batok kanimo. Salamat mi Ginoo na humana ang kaluwasan, imo nang gibuhat kadto sa cross sa Calvary. Sa panahon nga nituom ninimo, di mo migipasaligan, Diyos. Tana dili sa ikapaw ang imong nakita sulod sa mga kasing-kasing mo muna. Tana dili ra gikutob sa pag-awit, sa pagpanaas sa among mga kamot, sa pagpasalamat nga na kanimo. Tana makita nimo ang tinuod o Dios na pagbati namo para kanimo. Tana mapakita namo Lord nga nagtinguha mi kanunay para kanimo. Himuha nga dili ka namo mabaylo kag bisan kinsa. Himuha nga dili ka namo ibaylo bisan sa among mga trabaho ko. Dili ka namo ibaylo o Dios sa bisan usa nga butang nga makita namo nga among gikaigad sa among mga mata dili sa kalibutan. Himuha o God nga Lord nakasukad ang among pagigugma nga na kanimo. Himuha mi nga kanang himuha mi Lord nga kanang insakto diya sa imong tubangan kanunay. Himuha Ginoo nga kanang maski ang among mga pakuna-una i-enjoy kanunay Ginoo. Nga dili ti mo simang o Dios. Dili mi mahimo, dili mi masama sa usa ka dato nga nagtinguha o kinabuhi nga walay katapusan. Pero dili baylo ang mga butang. Dili niya i-give up ang mga butang na iyang titinguha. Himuha Lord nga mag-give up namo ang tanan para kanimo. Himuha Lord nga kanang ang tinuod nga gugma na among mahatag para kanimo. Ang among mga desire, Lord, is to follow you. Even though bukat, ingon ka, pagmusulod ni sa imuha, among bitbiton ang cross na mo, at sahon na mo ni kalaadlaw. Isod Ginoo, pero sayo ni nga nagpaluyo ka kanunay ka na mo. Padayon ka nga malangipin sa among pagtuo, padayon ka nga magagunit sa among mga kinabuhi. Paikon din nga to sa dag-anan, Diyos. Di mo ang worthy ang matapos na kanamo. Abot Ginoo na makita na mo, Lord. Makita ka na mo sa namo, now. Na Lord, salamat kayo sa iyong makiksaan. Di mo nga dili na mo limbunga ng among kaugalingon na magpakaroon ingon din sa tubangan sa tao. Di mo ang Diyos nga ako ineklarar kanunay nga ikaw ang among Diyos. Isiperate niya din ang kalibutan ko ba? Isiperate niya. Himuha nga dili mahigugma sa bisan kung sa kanaan mo nasa kalibutan. Nagaingon ka nga kung dili mo biya sa akong ginikanan, dili mo biya sa mga anak, sa bisan kung sa mga butang, dili sa kalibutan, dili mo mahimong tapos ng ang kalibutan. So Lord, continue to grant the desire of our heart. Wala kilaing titimuha kung dili ang pag-alagad o ang pagsunod kanimo. Himuha mo ma-fulfill na mo ang tanan ng pakigsaan ng ang kanimo, Diyos. Na nag-iingon ka sa imong pulong maghatod ng mga kalangga sa imong tilan. So Lord, help us to fulfill that promise to you. Tungod kaya imong pagbati kanunay puro kalan, Diyos. Tungod kaya higugman imong pag-ayo ang tao. Teach us to obey your word. Teach us to follow your ways. Even though, oh God, Lord, doon na may mga kahadlong. Doon na may kahadlong ang share, basin yung sultungan ni, basin nilimao. But nasayod ni, isa nasayod ka na ang kamutuglo namin. Himuang nga dili may magkitabulan sa among pagpangalagan kayo. So Lord, ayaw tuguti ang kaaway na manimuha sa among pagtulong. Ayaw tuguti ang kaaway, Lord, nga kanang bitaw makahatag ka na mo, Lord, kanang temptation. Ganyan, madala ang among mga pagbati sa among itinguha ni nga kalibutan kay kanimo. We command the spirit of the enemy to flee upon each one. Sita niyo ang